kayo ang nalito ko. Dahil siguro ano yung magkakapatid, napagod na ng kakatay sa padala ng tatay ko, no? Tinapon kami nung youngest brother ko sa province. Tinapon, sorry for the term. Parang Ang nag-alaga po sa akin ay lola. So, lola. So, laking lola po ako. So, lahat ng skills ko sa kusina galing po yun sa lola. Kaya I owe it to her. Naranasan ko pong magtanim ng palay. Naranasan ko pong... sabi ko sa'yo eh. Lakihan mo lang. Ay, sige. Ay, wala na pa ina. Sige. Hindi namin alam. Hindi na matanggal yung... Sabi, pindutin mo. Ano yung kukunin? Sige, okay na yan. So before joining, no, nakwento ko na. At probinsyana ako, naranasan ko magtanim ng palay, magkapas ng palay, everything, magtuhog ng tabako, para lang matulungan yung lola ko kasi wala namang support from my parents. So lola ko lang talaga ang ano, and then ako. Hindi si Migna. Nililipat niya sa Para lumakot siya. Mga pala, magaling pala sa karan. Talisay mo ng bangka ka mo. Nakatala yung milyon. Ala. Kanino ba yan? Wow. So ako ang taga-ganyan. So yan, binago ko na. 10-year million dollar round table, nasabi ko na po sa inyo Wow, kanina, no? lifetime. Before joining Film Life, syempre nanay ko ako. Nanay, lahat. Domesticated. Literal. So, wala akong maid. Habang nagpapalaki ako ng mga anak ko, ang mga anak ko, nung pumasok ako sa Film Life, tatlo. Dito po na ipinagbuntis yung bunso. So, nung nag-uumpisa ako, katulad din ako ng mga nag-uumpisa dito, no, na para lang maka-renew ng lisensya. Kasi wala naman akong network. Wala akong kamag-anak na pwede kong lapitan. Dito, tita, sige na, nasa insurance ako. Wala po akong ganun. Okay? So, nung nanganak po ako dun sa bunso ko, naglilo po ako. Naglilo ako. One time, habang magkatabi kami mag-asawa, yan, siguro medyo, kasi ang asawa ko umiinom din naman. Siguro lasing. Sabi niya sa akin, apat na ang anak namin. Sabi niya sa akin, makapag-aral kaya natin ng mga anak. That very moment, bigla ako nagising. Sabi ko, kailangan ko siyang tulungan. Kasi, ang asawa ko po ay police officer, PO1. Ang sinusweldo niya po noong kami ay nagsasama ay 8,000 pesos kinsenas katapusan. Kasama pa po doon, ibabawas pa po doon ang taxes. So, ang take home pay lang niya nasa 14,000. Pero siguro, dahil ako naman ay probinsyana at Ilocana, natural na po dito. Talagang pinagkakasya. You're not Kuripot. Ilocana sa ng Kuripot. Yes. Masino. Masino. I'm Okay. also an Ilocana, but I'm not Kuripot. Thank you, ma'am. Yun. Kasi yun yung connotation eh. Yun yung judgment sa mga Ilocana. It is. So, nung time po na yon, bigla ko nagising. Actually, hindi naman ako sa Film Life. Hindi naman ako baguhan sa insurance. Kasi meron akong tita na galing sa Antonio Associates. Pero nag-migrate na siya sa US. So, naisip ko noon, sabi ko si Auntie Sylvia, parang wala namang trabaho si Uncle Rolly, pero nakapag-aral ng college lahat ng anak niya. Baka po pwede rin ako doon. Pero ako ay nung dati, bago ako mag-Film Life, sobrang mahiyain po ako. Kaya sabi ko, parang pa sa akin to. Okay. Sabi ko, kailangan kong tawagan si Auntie Sylvia. Tinawagan ko siya. Sabi niya, galing ako sa Antonio Associates. Kung gusto mo, pumunta ka sa
United Nations, sa UN, kasi alam ko doon pa rin sila nag-office. Sabi ko, hindi malayo sa akin yun. Punta ako ng PhilAmLife. Akyat ako ng second floor. Walk-in applicant po ako. No material. Ano ba? Swerte naman na yung Walk-in applicant po ako. Sabi ko kung sino yung unang-unang tao na makakausap ko. sa kanya ako. Sa kanya po. To cut the long story short, nakausap ko yung taong yun. At sinabi ko, paano po ba maging insurance agent? Hindi ko naman alam na yung taong yun ay AUM that time. Na isang tao na lang ang kailangan niya ay magiging UM na siya. Oh. Hindi. Nagtanong ako kung paano maging agent. Sabi niya sa akin, ito, may mga training kung gusto mo, attend mo to, and then meron tong exam. Without her knowing, I attended the seminar. Pagbalik ko sa kanya, sabi ko, papirma na lang po mag-exam na daw po. Ako, ha? Exam ka na? Tapos ka na sa training? Tapos na po. Inano ko po yung binigay niya sa akin na petsa. Sana makabuli tayo. Sabi niya, sige, mag-ano ka na. May mga petsa kung kailan ka mag-exam, di ba? Kasi nung araw, kami ang namimili kung kailan kami mag-exam. So sabi ko, saan kaya ako mag-exam? OL yon. I went to Makati kasi nakalagay naman Makati. Pagbalik ko, hindi na naman niya alam, eto na bitbit ko, 98% OL. Kasi ang dali lang ng exam before. Sobrang dali lang. OL. Ha? Tapos ka na rin? Sige, ganito. Doon pa lang kami nagkakilala ng gusto kung sino siya, kung sino ko. Hanggang sa tinuruan niya ako kung paano yung negosyo. Pero ako talaga, mahilig ako mag-attend po ng mga trainings. So, yun lang naman, no? Trainings, natapos ko po lahat ng trainings. Before joining, ako ay nanay. Eto na po sila ngayon. 4 po sila. Dati maliliit. Sunod-sunod po ito. Talagang sinipagan namin mag-asawa. Panganay, pangalawa, pangatlo, bunso. Kakakode lang po niya. Si Bea Lira. Sa wakas yan. Kakakode lang po niya. No? Nakwento ko na po sa inyo kanina, no? Kasi may mga nakasama ko dito, si Ma'am Erlinda, si Ate Ali, pero hindi si Ate. Pero hindi talaga nila alam ang buong kwento ng buhay. Ngayon, malalaman na nila. Habang pinapalaki po namin ang anak namin, nasa PhilAmLife na po, hindi pa naman ako MDRT. It was only 2013 nung naging awardee ako. Pero regional awards yan, kasama ko si agency manager sa Cebu, Shangri-La. Yan, kasama ko sila. Yun yung very first time. And then, dahil nga doon na sinabi ng asawa ko, parang nagising ako na kailangan ko rin siyang tulungan. Ang mga anak ko simula na nag-aral from preschool hanggang ngayon, private school po sila. And my husband is only earning very little. So, hindi ko naman, pero may kinikita naman ng asawa ko. Lahat po ito, simula na nag-aral po ang mga anak ko, wala naman po ako ibang pinagkunan. Only PhilAmLife. AIA lang po yan. Wala pong iba. At napakahirap din ang pinagsimulan ko. Yan. Dito po tayo. Gusto ko lang po ito. Sabi nila, dreams do come true. Yan. Dreams do come true. Nung po nag-umpisa ko dito, meron akong kotse. Ito po ay kotse ko nung dalaga pa ako. Pero ito po ay wala ng aircon. Nung nasa PhilAmLife po ako, kaya hindi ko po siya nagagamit. Believe it or not, nag-umpisa po ako, wala nga akong pamasahe. Paano ako mag-umpisa? Wala akong pamasahe papunta rito, paano ako mag-ingrediente? Yun na naging challenge ko. Wala akong, hindi ako financially stable at time. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Bumibili ako ng ensaymada sa Pag-asa sa Project 8. 45 pesos ang isang piraso ng ensaymada. Pinibenta ko dito ng 75. So may kita akong 30. Buti na lang po itong mga PhilAmLifers. Kaya pag meron
kang dala rito, pagkain man yan, mauubos yan. And sabi ko noon, dami naman pera. Diba? Madaming pera. So sabi ko, kailangan magtuloy-tuloy ako rito. By hook or by crook. Yun ang naging, ano ko. Kasi, yun yung mga challenges ko eh. Challenges ko, no network. Wala akong network. Building relationship and generating leads. Wala ako nun. Saan ako kukuha? Eh, nag-uumpisa lang din na UM yung aking leader nung time na yun. And income and financial stability. I am zero. As in, walang-wala ko. Sabi ko nga po sa inyo, paano ko siya na-overcome? Binanggit ko kanina, nag-attend ako ng mga trainings because insurance is a promise. Diba? Now, there is not much value in a promise if you cannot communicate it. Punta ka sa kliyente, hindi mo naman alam i-explain yung produkto mo. Hindi ka nag-aral eh. Diba? Anong pinapromise mo? Pinapromise mo lang kung ano yung nasa thought mo? Hindi pwedeng ganun. Kasi, buong kabuhayan nila yung nakasalalay sa mga pinagsasabi mo. Okay? So, I attended various trainings and workshops. Masipag kami nun. Swerte nga ng mga bago ngayon.